Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ako Stargazer, ako isang psychic. Ang nakaraan sa Survivor Philippines. Dito sa inyo, meron kayong nafe-feel ko, meron mga friendships, meron ding mga secret enemies. May mga nagpa-plot against each other. May secret din nagkakagusto sa isang tao. Meron nagkakalapitan ng loob dahil trying to discover themselves. Steph, gusto mo lagi nagbabago. Ayaw mo na routine. Maigsi pasensya mo. Stubborn ka. Ingatan mo ang weaknesses mo kasi wag mo siyang hayaan nasa taas. Put it down, but you have to let it out. Kasi ang pagiging tao ay hindi nahihiyang ilabas yung kanyang weakness, di ba? Pero yung ibang sinabi niya na stubborn ako, yun nga, stubborn ako kapag may gusto akong gawin na tama or may paniniwala ako. Ako yung taong hindi pa bago-bago yung isip. Pag naisip ko siya at alam kong nasa tama ako or tingin ko tama yun, kahit anong mangyari, hindi mo pwedeng ibahin yung isip ko. Okay na ba? Tinanong ko lang sa kanya kung okay ba yung family ko or kung pagbalik ko ba, yung mga problems namin, mariresolve na ba or magiging okay na ba lahat. Malalim kasi ang tanong mo eh. Alam mo, mabait kang bata. Kaya lang minsan, Steph, gusto mo man tumulong na maiayos lahat. Minsan kailangan magising din sila eh. Diba? Na kailangan ibaba ang mga pride eh. It's only the ego and pride. Naiintindihan ko kung nasaan ka ngayon. Pagdasal mo sila. Natouch ako, syempre. Natouch ako na kahit hindi sabihin ni Steph na about the family. It's about her family yun. Kasi yung family ko, may time talaga na nahirapan kami financially. Hanggang ngayon naman, it's hard. Mahirap pa rin kasi yung every time na tinatanong sa akin, sinasabi ko talaga na breadwinner ako. Hindi ko kinakahiya yun. Personally, I really don't care about her problems. When you show a problem out here or you cry, you become weak. And it's not that I'm insensitive, I just don't need to deal with it. Gino, you're very creative in thinking of several things. Laging nagtatrabaho yung utak mong yan. One thing I can commend you is that magaling ka sa pagplano. Sad to say, nakasan mo ang green mo. Green is for the color of being humane. Humanity. Of your feelings. Being humane. Sabihin na lang natin ganito. Huwag na lang yung term na dark personality. Siguro yun, the tendency to be a little selfish. Or makasarili o talaga iniisip yung kapakanan niya. Gino. Baka naman scripted na yung mga sinasabi niya to make other people think na ganun ka and to go against you. And to think, parang inisip ko, wow, ako yung taga-plan
So siguro para to isipin ng mga tao na ako yung mastermind dahil ako yung lumalapit sa kanila para makausap kung meron ideas from the decision makers. Dito sa competition na ito, lagay mo hindi lang yung competition, kung hindi, ilagay mo yung sarili mo, what if nandun ako sa kanyang shoes? Anong mararamdaman ko? Doon ko nakita sa aura niya talaga na magaling siyang magplanong manalo o magplanong mag-fail yung isa. Nagulat ako kay Gino. Kasi ang tingin ko kay Gino parang trustworthy, mabait talaga. Question. Is my brother gonna be okay? Maraming dapat gawin eh. Yun ang masasagot ko. So, kailangan gawin ninyo ang dapat nyong gawin. May pinagdadaanan yung kapatid niya na mabigat. Pero siguro it's too personal para magsabi. Nag-worry ako about my brother dahil syempre before entering the game, meron siyang problems na gusto ko nga siya tulungan sana. But syempre since pumasok ako, wala ako doon para sa kanya. Mara, alam mo, mabait ka. Kaya lang, minsan may bullhorn ka, meron kang horn ka din eh. Kung anong gusto mo rin. Gusto mong masunod. Eh, kung may female version ni Gino eh. Everything she said, I just took it lightly. Hindi ko sineryoso kahit ano sinabi niya. Kasi, only God knows what the future holds. I've been struggling with something. May isang tao na parang recent ko lang nalaman na puro kasinungalingan sa harap ko. Tapos iniisip ko kung maayos yung siguro friendship na nabuo pagkatapos ng laro. Kasi alam ko na habang nandito sa laro, hindi ko talaga kaya makapagtasdito. Nung si Arthur yung nawala that night, ang gusto ni Steph mangyari, ako yung umalis. Yun yung sinabi sa akin ni Gino and Casey. And sila yung alliance ko, so sila yung pinapaniwalaan ko. So until that day, hindi ko maintindihan kung ano nasa utak ni Steph. Kaya hindi ko siya pinapansin masyado kasi masama loob ko. Kasi kung gusto niya ako iboto, sabihin na lang niya sa akin, Diyos ko. Ang pag-aayos kasi na nakikita ko, you will feel awkward with each other. Honestly, feeling ko, mali si Stargazer doon. Kasi ngayon nasa laro tayo ng Survivor, dito talaga matetest yung friendship nyo. Sa loob ng game, kung magsinungaling kayo sa isa't isa, sa loob ng game lang yun. Reward. Sino ba sa inyong susunod na makakuha ng reward? Si Beto kaagad siya na, oh. Pwede bang clue na lang? May letter A ang pangalan? Parang lahat yata kayo meron letter A. Hindi ah. Sa mga sinasabi ni Stargazer, nakikinig lang ako pero wala akong pinapaniwalaan. Kasi yun lang yung feeling niya at that time. And I guess time will just show who really is deserving to win. Nagbigay siya ng mga letra pero pakiramdam lang niya yun eh. Hula, kumbaga. Immunity. Maglalaban isang babae sa lalaki sa immunity. Ay! Oo nga. Lalaki. Pero dark horse yung isang babae. Ibig sabihin, maaaring kumontent. So yung dark horse, maaari rin ba? Ang dark horses, hindi man lahat nananalo eh, di ba? Pero magugulat ka sa performance ng babae. Wag lang wag lang maintriga ng nandun ng isang babae. 70 Stargazer na a male will win Survivor. And at that point, sabi ko, oh, I know, me. Ako yun. Hello? Malakas talaga yung feeling ko na ako mananalo. Pero hindi malayo na may isang babae dito na malakas na contender. So para sa lahat ng sinasabi niya, alam ko na feeling lang, kung anong feeling niya at that time. Hindi talaga ako naniniwala kasi lahat ng sinabi niya pwede for anyone. Significant letters you have to watch out for. Ito talaga I'm giving away. Ang J at saka ang A. The letter J. And it was like, come on. You could have picked any letter in the alphabet, you know? And she said the letter J, but
Talaga, you should have seen Johnny's face. Like, Sino lang pa may J? John lang. Sino bang may prominent A? It's either Albert or Arnold. So, parang nagkaroon ako ng target tuloy sa ulo ko. She said, watch out for the letters J and A. That's Johnny and Arnold. Who else is J and A? Nobody really. So that's like parang the Stargazer is saying, vote out Johnny and Arnold now. Hurry up and do that. Pero may malakas na babae. Sana wish ko lang din, dahil pareho kaming babae. Sana wish ko maging dark horse siya. Ang pinakamatindi pa sa sinabi niya, may dark horse na babae na lalaban. So, titingnan ko naman yung mga babae. Sino ba mukhang kabayo dito? Si May. Si May talaga naisip ko. Pero, mukha lang baboy, pero kabayo. There's a dark horse. And who do I think that dark horse is? I think that's May. I see May getting far and everybody loves May. Who's not going to vote for May if she makes it to the finals? That's my thing. I just wonder if she can make it to the finals. Sabi lang niya, there will be a dark horse that will emerge in this game. I wasn't sure if it was me. Deep down, I was thinking na baka ako yun. Pwedeng ako yung dark horse. Ubus na. She was really a good host also kasi parang the way she entertained us, parang komportable kami lahat with her. Tapos na nakabigay siya ng mga, positive naman, positive and encouraging advice. this is not something that's gonna enlighten me to a certain degree, but it's something that I find more entertaining. Susunod sa Survivor Philippines. Okay lang naman yun sa akin eh. O di gawin mo, di wala tayong pinag-usapan. Ang konting-konting trabaho lang naman yun eh. Patuloy mo nga. Okay lang. Keep it up. Dito na ako ha. Ganit ba siya? Ay nako!